I took 11 to 14. Gikan sa verse 11, padulong sa verse 14. Are you there? Amen. Ready? We read. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying uncleanness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Ay Diyos, magkapanalangin siya ang pulong. Let us pray. Amahan na mong langit noon. Once again, we thank you, Lord, for this day. Salamat kayo sa imong pulong. Salamat kayo sa kaigilan na imong gihatag kanamo karon. Salamat man sa Ginoo sa imong pag-atiman. Pasaylo kami sa imong mga kapagyasan palihog, sa imong mga pagkulang, paglapas namo sa imong kabubuton. Dumalaha palihog ng mga katawan, ikaw mag-bless sa matang sa palihog, o gihatag po palihog ang kadaugan. Gamita palihog kining ubos ng mga alaga, sa pagsaysay nini, nakasay, Lord, bless palihog yung mga katawan, ikaw maging istorya palihog through this message. Thank you so much, Lord, for being so kind unto us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mga lingkod, once again, good morning. The Bible tells us about grace. No? In siya, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Para gini sa tanan. Ang grasya sa Dios para gina sa tanan. Bisan pa unsa nga matang ka sa tribo ring kalibutan. Ingo patong kung kailang so biabot sa panahon daw nga usa sa ilaha dito naka-eskwela unya ning logsog sa syudad. Nag-eskwela siya sa high school to sa syudad. Now naluwas siya. Namimber sa ilang sa church. Pagkatapos na-burden siya sa iyang mga katribo. Ningon din siya nga pwede tabangan po ninyo ma-reach out po sila. Siyempre kay bago man lagi. Yung sa dili mi kabalon sa pagsulti sa inyong pinulungan. Makasabot pa sila, kasi nga pwede ra ako mag-interpret. Sa kibali nag-interpret kay knowledgeable naman siya. So ang gihimo nila, ingon ang pastor, mag-schedule tag adlaw, isa ka semana mo ta dito, magbaon daw sila og bugas, magbaon sila tanan nga mga klase pagkaon na ilang ma-prepare para good for 1 week. So katabang-tabang ang mga taga-church, tabang-tabang sila dahaton na ready. O ingon siya, atilibi, nalagto daw sila. Bibo daw kayo sila kay pag-abot dito, minaw man ang lugar. Isa mo na yung lugar diri, o may tao. Kaya ang isultihan, murag langgam. Mga na ba? Wag ko nasabtan pasok, isa kamay. So gihimo nila, ang ilang team leader kibali sa Luining, ang gihimo niya, gikuyog niya tong katribo nila. So, iyang gisulti nga magwali ko, pero ikaw ang mag-interpret. So, kada sentence kibali sa nagwali, muhunong sa siya, kaya i-interpret pa. Ang adult daw nila, no? Parang taga-tuhod na daw nila. Tigulan na kaya, taga sa bubuhat, mga bahan, sa bangas. Kung naantin, mga tawag yung tig, sa tawag yung tingal ito. Kaya nasig, magutong isang ganik, ito na burden ba? Ay dyan daw mga tawag. Mamang niya daw ang ilang tribo. Layo daw kayo. Tingalin, habit mag isa kadlaw, ilang travel, panlong abot dito. Pag abot dito, siyempre, ang nag-negotiate ka itong kawaban na, gusto niya. O, nangan nila o sa ato pag-ibali, ang chieftain, no? Naging atubang din sa ilaha. So, nag-middle man na dahil itong ilahang interpreter. Kasi nga ako, taga-dinhi ko, si Kuan ko, muna akong dinikanan, muna akong pastor, muna akong Kuan, leader, muna akong muna. Ito na. Maayo mo daw sila, timan po sila pag-ayro dito. Pero ang ginapang panghatag ng mga places, mga bungas, kahoy. Ano ba? So ilaha, barangila, barter. Barter na tayo.
So, di ba sila nangaon? Ba sila maano itong kaon nila? So, mangaon sila, lahi lang pagkaon, lahi pa ng pagkaon na tibig at tribo. Pero akong punto niya ba? Bisan unsa pa nga klase sa tribo, sa mga tao, ang grasya sa Diyos para na sa tanan. Manayan na po lang sa Ginoo, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that. Tana, ang toyo niya, nagtudlo po sa atoa, nga, yun siya, denying ungodliness. Likayan nato ang pagkadili Diyos nun. Ano? And worldly lust. Kanang pangibog nga kalibutanon. Masama ng mga kaibog sa kalibutan. Daghan kayo na, ang dagway. Nanay pangibog sa mga appliances, na mga kaibog sa salapi, na kaibog sa mga properties, na mga, daghan kayo na, apel ang kaibog sa unod, sa worldly lust. Nga tayo, gwapahaan ninyo, gwapa kayo siya, pagkatapos, madivide pag ang muna-huna, kaya bisan na may asawa, na may lain nakita, na last ang tawag niya. Bantayan na natin ang gitawag na ito siya appreciation, kay beyond daw sa appreciation, basid na ikaw ba na last. Delikado na ha? Bisag wala nimo na nabuhat nimo siya sa kanang dayag, pero sa imong unahon o kasing-kasing nanay dili maayo, naasa imo sunod ang Ginoo nakakita ana sayo sala na. No? So worldly lust, ingon ang puno sa Ginoo. Then ingon ang puno sa Ginoo, we should live soberly. Dapat magapuyo na ta nga maampingon, soberly, no? And then righteously. Basta righteously, pagka matarong. And then godly. Diyos nun. In this present world. Sa atong panahon karon Igsoon, grabe yun. Kung imong tan-awon ang Bible sa panahon ni Noah o sa atong panahon karon, sulusama niini ang kahimtang. No? Kung maghisgot o pulong sa Ginoo, jutay ra gyud kayo ang magtagad. Pero maghisgot gani og mga businesses, unsaon modagan imong kwarta, unsaon nga ini daghan kayo. Daghan mga binuang, daghan kay mga itawag na ito binastos, mas daghan ang mutapo ka na. Pero maghisgot ka sa pulong sa Ginoo, murag ice, mga hanaw. No, mo na atong panahon karon, sama sa panahon ni Noah nga mas ang mga tao adto sa birthday, adto sa party, adto sa kasal dito, kasal diri, kaon dito. Wala lang sila nagunaw na nga mabot ang takna sa ilahang kamatayon. No. Tong una, gihatag illustration sa Bible, do sama sa panahon ni Noah, gisultihan mo ta sila na nailunok, pero wa sila nagtagan-an. Sa atong panahon, gihisgotan sa Bible nga mamatay ta, maabot ang takna nga mga matay ta, pero maabot ang takna nga dili ka magtagan, no? Dili ka magtagan, maabot ang kamatayon. Ingon gyud ang pulong sa Ginoo, pagmahay gyud ang imong padungan. So dili atong makita maigsoon sa kinabuhi, ang grasya gikinahanglan nato sa matag adlaw. Mo nang giingon sa pulong diri sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Yan ang nagtubo ta ani. No, managtubo ta sa grasya. Kay siya, but grow in grace. Ngano man, naitulo ka butang atong hisgutan ana unsay apekto kanang resulta kung mutubo ka diha sa grasya. Insya, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kuyog ang kahibalo, no? Kahibalo diha sa atong manluluwas, atong Ginoo og manluluwas na si Jesus Christ. Iyon ang pulong sa Ginoo maigsoon. But grow in grace. Kung ang grace daw nagdala siya og kaluwasan aron ihatag dito sa tanang tao, ang grace po kinahanglan patubuon, mura na siyang binhi. No, na kung imong maangkunan, dapat imong patubuon. Kaya kung dili na mo tubo, may kausaban sa kinabuhi nimo. Sa diyan na luwas ko, nasabtan ako nga ang mga butang di ay nga atong gipanghimo kaniadto baliktad sa kabubuton sa Dios. No sa diha nakakaton ko, i-apply na ko ang pulong sa Ginoo ning tubo ko. Magani sa akong pangandoy na nga unta magwali kog sama niini. Pero kay miabot mo gid sa punto nga gitawag sa Ginoo para dire. Wala gid mahimo.
Unya kay lain man kay paminawon nga giluwas ka pagkatapos di ka mapuslan. No? Wala kang kinanibal, nagpalit kag relo, di man di magamit ni. Eh, dili mo tunong sa iyang oras. Kung mamaya ni labay na lang. Di ba? Palit kag relo, kunya tayo mapuslan man. Di sa pagbarot at tanahon, tumo ginagamiton kay nga naman mapuslan man. Kita giluwas ta sa Ginoo, dili ko bisan unsa na, giluwas ta dako kay pag-anto sa Dios. Kinabuhi iya gigitaon, iya gibayar kang kinabuhi niya, makaangkon na tagkaluwasan. Manaingon ang Paulo sa Ginoo diri sa verse 14, sa text na to siya, who gave himself for us. Sa Titus chapter 2 verse 14 siya, who gave himself for us. Iyang gihatag iyang kaugalingon para sa atoa. Bot pasabot iyang gitanyag o iyang gihalad iyang sala iyang kaugalingon aron mabayaran atong mga sala. Moray bot pasabot ana, no? That he might redeem us from all iniquity. Aron daw malukat ta niya gikan sa tanan nga klase sa kasalanan. Grabe no? Trabaho sa Ginoo. And purify. Ikaduha, dili lang only to redeem us from iniquity, but ingon pa si Ginoo, and purify. Unsa man purify? Sa atong Bisaya is putli. May kag putli, walay hugaw, walay dungis. Gitawag sa blameless, kay pure man, blameless, walay ikasaway. Namo na ang tunong sa Ginoo ng giluwas ta. Giredeem ta niya aron i-purify. Namo pa gitaw sa justified. Ganun gitawag justified kay gipakawan-an kag sala. Gipakamatarong kaniya. Dili na tungod kay buutan ta, dili tungod kay mga gwapo-gwapa ta, dili tungod sa grasya niya. Kaya kung wala ang grasya, dili ta makaangkon na. Daghang mga tao ba karon na sa simbahan. Pero looy kayo kay bisan ang mga bata gitudluan nga ang maka-impierno kanang makaw kag litson. Di man na mao. Reject ang Jesus Christ. Basahon sa nato ang John chapter 3. Nganong ma-impierno ang tao? Dili tungod kay nagkaon ka anang kuan, baboy, nagkaon ka aning mga shrimp, kining mukaon ka anang octopus, squid or whatever. Dili. Tanaw sa John chapter 3. Ano sa John chapter 3 verse magsugod sa ta sa verse 15. Ako sa nang ginobreak kay grasya man iskutan, siya that whosoever believeth in him, ka Jesus na ang magpasok bisan kinsa daw, tao na ang mga tao daw, bisan kinsa daw ang mga tao nga musalig kang Jesus kanang him, pronoun Jesus na, should not perish, dili na maimpierno, but have eternal life, kundi makaangkon na siya kinabuhing dayon, but pasabot langit. Verse 16, makita na nimo diha ang bugtong anak sa Dios. Insya, for God so loved the world. Kaya nahigugma ang Diyos kalibutan, but pasabot kita mga tao, na tungod daw siyang gugma, gihatag niya si Jesus Christ, kanang only begotten Son, no? Si Jesus Christ na. That whosoever believeth in Him, bisan kinsa daw nga tao nga musalig kang Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish. Sa atong pinulungan, dili na maimpierno. Manaypon pasabot anak. But have everlasting life. Ang pulong everlasting life, pareha na sa word kaina sa verse 15 na eternal life. Ang pulong eternal life, mo na siya ang lain na word sa pulong heaven. Kay ang impierno, hell, is eternal death man to siya. Ang langit, kanang heaven, is eternal life. Okay? So, masabta na to, no? Ingon ang Bible, kung musalig daw ta kang Jesus Christ, dili na maimpierno, kung dili muad to na hinon sa langit. Nga naman, wala may litsong giingon diha. Wala may napulo kasubog giingon. Pinaaga lang kang Jesus Christ, kasi Jesus Christ mo yung nagpakamatay para sa itong sala. Siya yung nagpaula siyang dugo para sa kapasayloan sa atong mga sala. Muna pinaaga lang kang Jesus Christ, makaangkon o kaluwasan ang atong kalag. Verse 17, sa inyo sa Bible sa verse 17, anak. Ayun siya, for God sent not His Son, no? Kaya ang Diyos daw wala nagpadala sa iyang anak, no? Si Jesus Christ. Wala daw nagpadala si Jesus Christ dire sa kalibutan, aron laglagon ang kalibutan. Aron daw maka-impierno ang mga tao. Mayabot pa sa utana. Wala daw siya nagpadala kang Jesus Christ dire sa kalibutan, aron ma-impierno ang kalibutan. Kundili, inyo siya, but that the world, apan
aron daw ang kalibutan, pinaagi kaniya, pinaagi kang Jesus Christ, might be saved. Aron daw maluwas hinuon. Wa may gisgutan di ang magbantay ka 20 ka kuan kasuguan. Wala eh. Gisgutan sa Ginoo ang manluluwas. Na kung makaangkon ka sa kaluwasan, nagdala ng kaluwasan. So ang hitabo sa mo, luwas ang resulta nimo. Para ba nagka-gigutom ka, ang solusyon sa gutong kaon man, na kung dili ka mo kaon, dili ka mabusog. Kaya kung mo ni pagkaon, yung honesty, di mo na makabusog. I-process mo gina, kaon mo ni utang sa baba, arong pagtulon ni mo, sa sige di mo kaon, kaon, mabusog, ikaw pa dulo. Sa Ginoo is lahi. Pag nadawatan mo si Jesus Christ mo manluwas, kaisa lang na. Once for eternity na dayon. Hatagan kang kaluwasan hantod sa wala na katapusan. So decision making na. Luwa kayo sa'yo, mga estudyante dire nga, luwa, si Kuan lagi kayo, nagkaroon baboy, inferno din na siya. Rung din na kapagtudlo eh. Ibig sa pag di ka, amen? Dili, tungkol kayo di ka namin sa simbahan. Dili ay, kahit itong hisalik ko ka kang Jesus Christ, mo ito reason nga mato kag impyerno. Klaro ba? Kunya, unsa daw nagdalaan na sa toa sa mga tao? Grasya. Grasya na. Kunas, ikaw nga nakadawat ng Kristo ni Persiman Luwas, may grasya na, no? That is, ang God's grace daw is His unmerited favor. Iyan ang gugmang kaluoy, pabor na nagihatag sa Dios nganhi sa matag tao nga makadawat anak niya. So kung nakadawat ka, you have this unmerited favor. Gusto sa Dios nga patubo o na. No, motubo ka na sa grasya. Kaya nga naman, aron nga mahimo mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Aron nga ang imong kinabuhi munindot pagid siya sa paghimaya sa Dios. Nga naman, usbon man ka, pag makasabot ka sa pulo, sige na mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Ang imong pagkapalainom, anam-anam man na mawala, hantod nga dili nagid ka. Ang katong pagka-chin smoker nimo, maanam nga kawala na hantod nga mabait. Miyo pa sa mga barkada na ko tungod, mabait na ka. Bait na ka karon ba? Bait na ka. Nakita nila ang kausaban, no? Lahi na. Muna niya na pulo si Ginoo, kailan mausab. Na kung dili ka mausab, no? Dili ka makaangkon kang Kristo, dili wala ang grasya, dili ka motubo sa grasya. Maigsoon, ma-questionable ka ba? Sa man tinuod ba gini? Tinuod ba gini kang luwas? Tinuod ka ni Kristiyano? Kay tinuod ka Kristiyano, nag-angkon magkaluwasan. Mo na siya importante, no? So kinabuhi mo yung atong sabton. The first thing, God's grace is His unmerited favor. Ngano kinahanglan nga mudagaya ang grasya sa kinabuhi nato? Dapat lang, kaya nga naman, we are saved by God's grace. That's the first thing. Ang grasya mo dahilan ng nangaluwas ta. Kung wala ang grasya sa Dios, ang ginala sa Hesus Kristo, wala ta karon. Wala yung pulos ang tanan. Dahil sa pagtanan reliyon imo, dahil sa pagtanan simbahan klase imo, kaya wala ka makadawat aning grasya sa Dios, wala ka. Wala ka. Pero salamat, kaya tungkol sa grasya, we are saved by God's grace. Ingat sa John chapter 1 verse 17. Yun ang pulo sa Ginoo, for the law was given by Moses. Ang daan daw nga tugon, ihatag daw sa Ginoo ang balaod, pinaagi kang Moses. Pero ang mga tao karon nagpabilin gihapon anak, nga nag-inguman ang Bible ta, but grace and truth came. No? Ang grasya daw o ang kabaturan ming abot, pinaagi kang Jesus Christ. Pero ito nga magpabilin sila itong law of Moses. Walang, di ka mukawan anak, mausap ang color. Naghanap ay lami, kanang octopus, ma-change ang color, anak, maluto na. Nalami, rabat. No? Kanang squid. No. Kanang shrimp. Kanang mga, saan ang dagko pa nga mga uwang? Oh. Mausap ang color, anak. Dili na pwede para sa mga Hudiyo. Pero na po yung mga hintil, nag-apil-apil. Yamo na dahilan nino nga kung ningkaon ka na, may impyerno gid ka. Sa Bible, dili na maka-impyerno mo iso. Ako, ganahan na siya ko nag-shrimp, pero miyaging sunod tong tuwing auto. Last year po, nakadetect ko nga, di lagi ko pwede sa shrimp. Dili, mukarat na dili, muana na naman katul-katul, kaya delikado na pa ni. Nyawara, maglisa ko ginawa, allergy gini. Rice na lang ang nag-probe.
Di na gid pwede. So, labi na pwede tayo kaon. Magdili na lang yun ko, dili aron may imperno ko, dili. Tuwag kay allergy naman ko. Allergy. Wa pa lang, ay na. Kaon, good ko ay. Mga ison, dapat hinumduman na to. Ang grasya ming abot, pinaagi na kang Jesus Christ. Ang law, gipadala sa Ginoo aron magtarong ang mga Israelites tung unang panahon, pinaagi kang Moses. Pero wala nila baluan na sa Old Testament din siya nailandong yung sa Hebrews, mo nailandong mo abot unya ang landong o ang kamatuoran, no? Kaya kato landong man to siya, shed, no? Kanang itong shadow man to, shadows to come. But pasot ang realidad na pinaagi kang Jesus Christ. Manang grace and truth ming abot pinakang Jesus Christ. Na nangutaan ang uban, kamo gituis ninyo ang balaod. Kaya nga naman, dapat magbantay daw ta sa balaod. Bisan na si Ayon Marcos, yan ang i-share na nga kita dugay na daw ta nakasala sa Ginoo kay gitwist na to ang Sabat. Kung imong basahon is covenant na sa Dios nato sa Israel, dili na sa Hudiyo, di na sa tibuok kalibutan. Mag-apil-apil man sila anak. Nagdala sa Revelation, ikaw nga dili Hudiyo, nga magpaka-Hudiyo, sinaguga kang Satanas, ingon ang Bible na. Na dili man ta Hudiyo, wala ka magsimbag Domingo tungod kay mga rebellious ta sa Sabadista. Dili ta mga rebellious sa kanang gitawag og Law of Moses. Kung dili, nagsimba ta tungod kay mao na siyang adlaw, ito siya Lord's Day, kay mo na siya Domingo na banhaw ang atong manluluwas. Dili ko hisunod ta ka Constantino, dili oy. Tungod na kay ang atong naguna nga mag-alagad sa Dios sa panahon ni Christ, nagsimba sila kang Jesus Christ after sa iyang resurrection. Unang naay gathering every week, no? At the first day of the week. Ang first day of the week dili ko Saturday, Sunday. Wala din kung mutubo ka sa grasya, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, maigsoon, mausap ang imong paglantaw, mausap ang imong paghuna-huna. Kaya nga naman ang pulong sa Dios mo change sa imong kinabuhi. Walang kinahanglan mutubo ka sa grasya, no? Kung saan ito pagpatubo sa grasya, maigsoon ka na naas kabubuton sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, kanang pagtigom na to, subo na sa Ginoo. Hebrews 10:25, tanaw na to sa Bible. Hebrews 10:25. Ingon ang Bible niya na, not forsaking the assembling of ourselves together. Dili daw nato isalikway ang balaang panagtigom nga ginahimo sa uban, daw sama sa gihimo sa uban. But exhorting one another, no? Kung dili magdasigay na ang usa-usa, and so much the more as ye see the day approaching. Kung sa ato pa, labi na kung nakaduol na yun ang katapusan. Na kung atong sabton may igsoon, kining atong panagtigom, declared ni sa atong manluluwas. Ihani kagustuhan nga naay panagtigom, no? Ay balaang panagtigom, dili na isa likway. Ngayon ang pulong sa Ginoo, kung gusto kang mutubo, buhatan ng kabubuton sa Dios. Tigtigom-tigom. Kay apil man sa pagtubo diya sa grasya. Kaya dili mo ka makatubo kung wala kay gitawag nga sa tao man God, kibali, sa practical sa atong unod. Dili ta mutubo kung dili ta ginapakaon. Amen? Dili kanang bata kung di na patutuyon, mamatay ginapadulong. Mahilang pa na, kaya naman ang mga gatas, hindi mo siya kabaluan na. Basta ka mo na, napagkaroon patay, ginapadulong. Maura po na sa Kristohanon ng kinabuhi. Kung dili ka mukaon sa pulong sa Ginoo, kaya naaman sa pulong sa Ginoo ang kabubuton sa Diyos tanan. Na dili mo na siya makaon, dili mo ma-absorb, dili ka mutubo. Di kinahanglan nato maigsoon na mutubo ta sa grasya. Nga naman, we are saved by God's grace. Ikaduha, God's grace trains believers in godliness. Ayaw maigsoon ko, katunan yun mo ang kinabuhi Kristohanon. Ang grasya maigsoon mo dagaya. Ang resulta gini mo, pag-Diyos nang ginapadulong. Kung imo basahon sa Titus chapter 2 verse 12, ingon ang Bible ha, teaching us that, no? Ang grace na abot, ang grace daw sa Diyos, nagdala daw kaluwasan sa tanang mga tao, no? Insya. Unya,
nagtudlo kanato, no? Mutrain sa toa, magtudlo sa toa, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sa lain ba kasulti, mag-amping ta sa atong panahon karon kay grabe na, no? Thailand, dili man lang di ay kung Pilipinas lang ang ay anong gitawag na to anang shooting incidents. Tumayaging adlaw, 14 years old. Asa na ang kategorya 14 years old? High school. No? High school. Nay 8 ka Pilipina nga nasamaran. Wala siya mamatay, pero nasamaran tungod sa shooting incidents. Pero nay 29 kabuok mga angol. 7 kabuok patay. Ano siya nag-shooting dito sa asa siya nag-musil dito sa eskwelahan. Iya sa gitirahan una iyang lolo lula. Ngiga ano? Nya kung imong susinyo na, wala online platform ra gyapon na ang resulta anak di man. Bantay tanong. Magbantay kita pagayo. Kay kung mutubo ka sa grasya, maigmat man pud ka. Pero dili ka makatubo sa grasya, amo koyo gyud ka. Kung yun na po lang siguro, gitagluan na sa grasya, no? Denying ungodliness, denying worldly lusts. We should live, no? Muna ang angay nga magpuyo na ta soberly. Mabinantayon, no? Igmat, manilito, kulong soberly. And then righteously, tarong. Oh. Tarong. And godly in this present world. Ingon sa verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Samtang nagpaabot ta anak, dapat magkinabuhi tang Diyos nun, magkinabuhi tang tarong, magkinabuhi tang magmatton. Sa kinabuhi may son, daghan kayo muagi sa toa o daghan kayo maagian na to nga mga di ta gusto. Magkapa-stress sa ato, no? Pero kinala mo undergo gyud ta. Kung pag-ingon na nga, nasunog ang kuwan, ako pa gi-charge kong illegal. No, na illegal man ko nga, ang metro ana to aman sa kuwan. Yan sa kadugay na since 2011 hantod karon-karon pa ko na illegal hinuon nga ang akong metro o ang akong kuryente agi mag-metro. Ang illegal na nakato wala maagi sa metro. Makiglanis pa ko nya sila may naa sa proseso ko. Kalang gyud ani. Ano? Makahinom mulihok sa akong kinabuhi. Kay nagdala na siya kaluwasan. Kunya gusto sige mutubo ta aron mahimutan matinguhaon nga maghimo og maayo. Wala gyud nagtinguha ang Dios nga magbinuang ta. Ang tuyo sa Dios zealous, no? Zealous of good works. Sa ato na pulong matinguhaon, no? Sa pagbuhat og maayo. So inani nga kinabuhi maigsoon, no? Gusto sa Ginoo. A grace trains us to deny ungodliness and worldly desires. Ingon sa Titus chapter 12 verse 8, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Ingon sa 1 John chapter 2 verse 16, nagsulti ang Bible niya na, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Naman ay bantayan na ito, pero mutupot ka sa grasya, kanang tulo, no? Tulo ka nga, kanang gitawag o department sa kalibutan, sa kagalingon nga, mudaot sa toa, kung mutupot ka sa grasya, kanang tulo, bantayan na ito na siya. No? Maka-wave tag ikan anak niya. Di ba kaanang gitawag o lust of the flesh? Kung sabi na asa sulod sa lust of the flesh, anak. So, siyempre, flesh to flesh na. Kasagaran anak, babae, lalaki, or babae, lalaki, na magyapon na, lust of the flesh, magyapon na. Kung may kagilin mga bakla karon, lalaki, may tuyo anak nila, di man babae. Kuyo-kuyo na silang mga babae, pero lalaki ang ilang tumong anak. Kining mga babae po o babae, mga tomboy, babae po tuyo anak nila. Pero sa sinugdanan, ang tuyo sa Ginoo, baji rag laki. Wala gibayot, wala tomboy. Pero sa atong panahon karon, ingon ang pulo sino, tungod kay ang kadautan ng grabe yun.
no? Naggrabe yun. Muna ang mga lalaki nagpakababae, ang mga babae nagpakalalaki sab. Nananaga ni karon, no? Sa kalibutan nga magkasaligod sila og lalaki og lalaki. Grabe na. Babae o babae po. Nagpasalamat pa sila sa mong pare. Kaya naman, gikasal daw sila. Kaya hatagan daw sila o kahigayunan nga maka-express sila sa ilang gibate. Ikaw rin gibate diha. Sa among seminar, as solemnizing officer, amo ginang gipanumpaan, no? Sumala sa ato ang family code of the Philippines nga ang kasal himuon lang siya sa babae ug lalaki. Aron usa sa tuyo mo produce sila. No? Usa ang pagburos anang bakla kung lalaki gihapon ang iyang kauban. Unsa ang pagburos anang tumboy kung babae iyang kauban. Dili oy sa marriage babae gyud ug lalaki sila ang angay. Nga naman mo produce sila og liwat. Usa na sa marriage, usa purpose sa marriage. Usa na sa mga purpose sa marriage. Muna sa ako gingil-edad ko nang minaw nga sige, is the bride na daw kay ano ko. May gani ko sa lipang Pino. Pero mo rin sa Bible version, maabot yun ang panahon na. Alaing term na kay sodomy man ang tawag na, sodomy. Matumboy man o mabayot, sodomy. Ang laing term na nila. Pero grabe pag saka karon, bisan ka sa dipet nung una, dili maginaw sila magkuhan nga na iwakla. Sa dipet nung una, grabe na sa distrikto. Kung ikaw, dalaga o niya nagpunipon ka, kay as model mo ba ng teacher, dili na pwede itong una ang galga ka servisyo. Karon, nadaghan na kayo bisan pag naasad dako maranggo. Grabe na gid kadaot ang kalibutan maison. Pero kung imong basahan ang Bible, kung imo tingaling i-rate na siya, 1/4 na lang ang nagulang sa prophecy, makumpleto na. So, dyan tayo lalagyan. Nya ang anak kaning nag-mention kung nag-antong ka kasiguruhan, wala problema. Kanang 1/4 mo abot, ay problema kay we have home in heaven. Klaro nito sa Bible. Pero samtang nagpaabot ng bugta, wala gusto sa Ginoo, samtang nagpaabot ta sa pagtapos, dapat magpabiling gihapon tang ikalipay sa Dios. Nagyapon ang righteous living, nagyapon ang godly living, nagyapon ang zealous of good works. Mo ni nakalindot na igsoon. Kaya ka mga Kristiyano po karon nagpasagad naman sa. Wala ba gipunan na sila sa pagpangalaga kay kay mong tingay lang edo kay pamagyapon ng Ginoo. Na, wa ka kabalo pag uto ka na tuwas gabi idi ay na ang Ginoo. Mas may itong andam ka pirmi. Isa ka nang mubalik ka ta, sige lang, mamawi na ko sa sunod. Or yung di nakakabawi, igansi ka. Mas may itong rin ta pirmi. Amen? Mas may itong rin ta pirmi. Kaya nga naman, yung ng pulong si Ginoo, gusto niya. Letter B siya, the grace trains us to live self-controlled. Ano siya, no? Ang grace daw, mo-train sa ato to live self-controlled, upright, tarong, ungodly lives. Diyos nun na pagkinabuhi in this present age. Muna ang trabaho sa grasya. Kung tubo tayo sa grasya, kini mga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kanang gitawag self-control. No? Ang self-control magamit ato sa tanang nga aspeto sa kinabuhi nga igsoon. Dili lang kung ang self-control magamit mo kung nasuko ka. Dili. Asa pa nang last mo abot sa imong nauna, sa imong nakita, kunya sa imong nabati, ano? Pwede ka mo kontrol sa imong kagalingon. Paps, dili ko anak. Guwapo ra ba niya, grabe mo niya na. Gusto na pa-clerk naman yung bayani sa kuwa na ay dili kay ra asawa. Self-control ang tawag anak. Amen? Is lang self-control na. Control daw kay kapungot na to. Dili lang sa kapungot ang self-control magamit. Hasta sa tanang aspeto sa kinabuhi. Pagkaon, pwede ka mo kontrol. Tanaw mo nga, sobra naman ko kolesterol tingaling. Di lang sa kumukar na lami, nauntaan na daw. Di lang sa self-control may tawag na. Amen? Self-control. Suko na ka kayo, lalo ito sumpakon ka. Saan na, pugong na ito, bahala ng urok na ito. Nagiging sumpakon na ito. Self-control ang tawag yan pa na. At
Amen? Grasya na. Mula sa pag-alagad na igsoon, dili ni pa bright time, dili ni pa datuay, dili ni pa, wala. Grasya na, ang gikinahanglan na to. Nga makapadayon ta sa unahan hangtod pagbalik sa Ginoo naa ra gyapon ta sa bulaton. Grasya may igsoon ang gikinahanglan. Sabi nila ng mga lead sa ministry, kaya nga naman, mo-follow ra na siya anak. Kaya ang Diyos nagtanaw sa tuwa. Ang ayatang provider din ta. Amen? Hatagan kita sa Ginoo. Pero, na yung mga instances nga pa, tugutan ta nga muagi taan ang nakahimtang para maka-experience ta. Kaya naman, kaya na-lesson sa una na nga magamit ka niya. Hindi na ta matras pag may mga problema. Mga ano, yan na, yung mga gano'n, saan naman na? Actually, di ko na trabaho ka ba? Anong hindi ko man di ko nga na, may simple din ka magpumali. Ano naman ko dadaanan nga, mag-experience ng tao, kabalong ko, busubot ng tao. Dahil, pura gina sa Ginoo. Police tulisan, na ito, alagaan ito sa kuan. Ito ano sa cross? No, guys, ito nga, ang meron po niyo, tulisan pang dako, wag lagi tingay na yung pang-record ni mo, wala kang tingali di pang guban na yung mas mapagtangan. Pero wala kinagina sa Jesus Christ ba? Sa diyan ng ila ang makasasala sa iya, hingil siya, karon dahil, puyo ka na ako sa pagdinari. Liman ka ala ang gugma sa Diyos. Dili ba kung may limit ang gugma sa Diyos? Tanan, kung sa kung klase ng tao, pwede maabdan ka sa gugma sa Diyos kung patukulang ka. Mausagit ka. Kanang kinabuhi may son, ayaw mo kalimot, ang atong decision karon nagmatter na sa imong gugma. Ano? Kaya kung wala ka magtarong karon, mato na isa ka amahan nga gisudyaan sa siyang anak. Ingin siya nga, anong gibaligya man niyo ng kwantay, kiniyuta. May naman lang nga magamit na mo ang mga anak. Hindi ito mag sa tatay. Kaya nakamatikon ang tatay nga di mo atiman ang mga anak ba. Kaya siya, nag-andam ko o kwarta sa akong katigulang. Kaya kung akong ibilin sa ninyuta, pag-away ra mo ani. Nag-ingon bitaw kung mag-eskwela mo tarong, kaya makapundar mo inyo, wag mo mag-eskwela. Karon hinuon nga mo tigulang na mo, nangita na mo yuta, dili man ninyo, ako man eh. So mangandam ko daan, kaya katigulang ko, nakikwartang magamit, di sa buhay anak ng mutang. Atiman ako. Sila yung bahay sakto ba yan? Sila yung bahay, no? Pero yung sa Proverbs, ang tanong lang mo mag-ilikan, mabilin siya kung nulunod siya anak. Alam mo sa Proverbs, no? Pero kung nakita niyo mag-iaway ng mga anak, saktong dihin mo sa amahan. Ibalik yan, nanay, araw sa awaya. Kamong mga anak karon, pag minaw pag-ayaw, may kagilbis niya, pag-iskoy lang din mong tarong. Kaya ano makapundar pa mo para inyo? Ay na, no matter kung tagaan mo sa Ginoo, pinagis yung ginikanan o panulundon, di ka sa inyong ginikanan. Yes, that's good. Pero kung ako ito, nakapundar mo ka kay laki abilidad. Nakahuman yung pag ka ba? May eskwelahan, naglaboratory dito, na-snack. Ayaw mo kalimot, ngayon yung pagkabata naman mo, lapas na mo anak. Maabot ang panahon, tigulang mo. Magmahay na o diyan. Ako sa akong panahon, nag-eskwela ko, na ipadaghang panahon, walang kaon. Baktas pagid ko. Yan na yung mga panahon, nagbaktas ko, wala ko yung kanilas. Usay, bulihon ko sa eskwela, kaya wala ko uniform. Ano? Pero sa klase, manundog sila sa ako, wala kang pimahimo. Kaya eskwela ko, na-timing naman nga, during sa school days na ako kibaling, sa later na kinabuhi, wala naman kay Papa. Wala pa ko Papa, mag-irong ko na kayo din. Ginato. Kaya namin instances nga, nakabikil atong anak, sala ko sa atong anak. Kaya kumain mo, ako pitulong sab, sa'yo mo na, mulabat ka bisa na sa'yo pitulong. Pinalang ka nato atong anak, pero tayo ipahilaw na nato. Kuha sa Ginoo sa'yo, dagan sa kinabuhi na ko, sa dagan na ko sa Ginoo. Mula sa grasya sa Diyos, kailangan magtubo ta. Amen? Magtubo ta. Tungod kay, mag-train siya godliness and looking to the future and the past. Yung sa verse 13, looking to the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sa verse 14, who gave Himself
that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people. Gusto niya, giandam niya na ang peculiar people para sa iyahang kahimayaan. No? Para na sa himaya sa Diyos. Gipasahi niya ng mga tao. Kato mga tao na ngaluwas, peculiar people ang tawag sa Ginoo sa lahat. Ang purpose sila para sa himaya niya. Maayo ang dagan sa itong kinabuhi, ikalipay sa nagbuhat, nagluwas na to, hayahay kaya. Na kung atong tanawon maigsoon, look ahead to the blessed hope of the Christ second coming. Na kung imong basahon maigsoon sa Bible, nagbulat siya, no? Gahulat po siya na mo-fulfill ang prophecy, hindi mo pwede siya mag-una. Dapat humarong isabdi ang prophecy. Kita dapat paghulat po ta ang fulfillment sa prophecy. Di kita pwede nga mag-una, di po siya mulahi, insaktong panahon kita. So si Jesus Christ, paghulat siya kanong siya mo descend, kita po naghulat ko kanong sa sandato siya sugaton. Samtang nagpaabot ta ng panahon, magkinabuhi ta, godly, righteous, and soberly. Ano? Tarong, igmata. Pagdili mayo, ayong sunda. Pagtanong ni mo nga, mayo ni, kaya mo ipalayon. Kay righteous ni siya. Sunod, godly. Diyos nun ang kinabuhi. Hindi na tayo sunod ni kalimutan. Dapat ang kinabuhing Diyos nun may atong i-apply sa kinabuhi aron mo dagay o pagin ang grasya. E kung mutubo ka na sa grasya, inga na pulong sa Ginoo, mahimutang maabtikon, no? May itong zealous for good works. So dili ta na ning kamot nga magbuhat og maayo aron ta maluwas, giluwas ta aron mahimutang matinguhaon sa pagkinabuhi taron. Duha lang ito mga na para malipay ang nagluwas na to o para mamaayo po ang dagan sa kinabuhi na to. Amen? So dili ta kansi. Unang maigsoon, gikinahanglan na to ang pagtubo sa grasya sa Dios sa atong kinabuhi. E kung dili ka motubo maigsoon, wala ta gyapon og butang na napalit nga walay kapuslanan. Ang lektor yung pagka-istorya ana o gigamit, basura gina kadulong. You know? Right? Tugot nga, naluwas ka, nga walay pulos. Nindot tong mapuslanan kita. Amen? Kung nakita na sa Diyos na nagtinguha ka, ang Ginoo, mo-provide din siya na mudagaya ang grasya sa kinabuhi mo. Kung ay kalimot mo igsoon, ang preparation nato sa future, ato na trabaho karon. Sama nang gusto ka mag-attorney, dili na sayon, yung gasto pa yun. Pero imo nang himuon, aron someday mahimo kang tinuod na attorney. Karon gusto kami mong teacher someday, imo na paningkamutan karon, kay preparation man ang way, hantod maabot ka tinuod na teacher. Amen? Ina, mga igsoon, before na to maabot ang ato ang pangandoy, ay mo kalimot ha, lagi mga struggles diri sa ubos. But ang nakanindot maigsoon, bisan og naa ng mga struggle sa ubos, kung matinguhaon ka, maghimo ana para si Maya sa Dios, kasiguro di ko mag-enjoy gyapon ka. Mag-enjoy gyapon ka. Kuyo ba ang Dios sa imong tinguha? No? I-prepare ang imong ugma sa imong decision karon. Manang gisultihan ta sa Ginoo ang pagtubo sa grasya, pero may imong mapuslanon, makalipay ta sa Dios, unya makamaayo sa dagan sa atong kinabuhi. Unta nasabtan nato ning mga butang na karon sa atong panahon. Amen?